what is great in the sight of God, ha? Tawag na hindi pang medyo makapal-kapal yung muscle dyan. Kabahan kayo, baka mamaya isang bigwas lang sa atin. Ano sabihin? Unang-una, what is great in the sight of God? Amen ba mga kababaihan dyan? Gets na gets nyo ba? Amen. Sabi niya siguro, Lord, parang patindi itong prayer and fasting, ha? Okay. Okay. Sabi sa Proverbs 31:10, a wife of noble character who can find, she is worth far more than rubies. It has to be a wife of noble character. Mga kapatid ko, kayo po ay may mga asawa na at parang hindi noble character yung iyong asawa. Yung parang gusto mong itago sa mundo yung iyong asawa. Asawa ko, wala dito, natos pa nila. Nakakaya ka. Nahihiya ka. Alam mo, panalangin kapatid, panalangin. Huwag kang manghinawa sa panalangin. Tawag dito, minister the word to her. Tawag dito, at makikita niyo po, merong magiging pagbabago. Kasi, tawag to, kailangan po na maisip natin na si Lord, siya nagbuklod sa inyong dalawa. Mamaya po, further ma-discuss natin sa marriage yan. Amen? So, sabi na, she is far more worth than rubies. Okay? So, sabi sa 31:20 pa, charm is deceptive and beauty is fleeting. Ito na siguro yung sagot doon sa question kanina, questioning. But a woman who fears the Lord is to be praised. Amen? Tawag ito, yes, magandang-maganda nga siya. Amen? Pagdating ng araw, maaagdas na. Hindi mo maagdas pala. Magulo siya. Tawag dito. Pero yung pagkatakot niya, pagpapahalaga niya, pagsunod niya sa Panginoon, yung magandang relasyon niya sa Panginoon, panghabang buhay yun. Amen? And it's profit. It's heavenly to behold ka rin. Parang, ay, mabuti na lang, ganitong kabuti yung aking asa. Ay, mabuti na lang, ganitong, di ba? Okay, so Proverbs 31:15 also, she gets up when it is still dark, mga kababaihan, yung mga natutulog hanggang alas 10, hanggang alas 1. Mga dalaga dyan, pag Friday, sanay ba kayong matulog, magising ng alas 11, magsanay na kayo ng alas 5. Okay, so she gets up when it's still dark, she provides food for her family, and portions for her servants' girl. So ito ay parang napaara yata ako dito, no? Okay. Kasi, ano na lang siya sa akin, nandun na sa freezer. Pag walang, sa freezer, yung, ano pangalan nito? Canned goods, yung, sardinas. Pag nakita nyo mapula na si Kuya Ding, gagawa ko yun. Proverbs 31:26, she speaks with wisdom and faithful instruction is on her tongue. Amen? Kahit po sa pananalita. Okay, so, ngayon naman mga kababaihan, qualities to look for a Christian husband. So, almost the same. His love for God is, no? Sabi po kasi sa John chapter 2, verse 16, this is love for God. This is love for God to keep His commandments. So, hindi na po sabi niya, oy, nagsisimba naman ako tawag dito. Nakaka-attend naman ako ng fellowship, pastor nga tatay ko Merong ganun may nagpakilala sa akin. Yeah. Merong nagsabi sa akin na, may boyfriend mo, ma-attend na siya ng gawain. Pastor po ang tatay niya Pero hirap na hirap ang kanyang ang kalooban sa kapag-relationship. Amen? Kasi dapat muna, he loves the Lord at mapapansin mo na mahal niya ang Panginoon kasi sinusunod niya yung commandment ng Lord. Amen. His commitment to building the kingdom of God. Alam ko po, minsan mga qualification na hanap natin. Naalala ko na ako'y dalaga. Ito qualification. Tawag dito, dapat engineer. Yun. Tsaka nagtatrabaho sa ABB. Kasi sa ABB may educational allowance, pwede kang dependent. At saka kailangan may kotse na. Tsaka meron ng bahay, hindi yung kung pagkakasal kami, doon pa lang kami mag-iipon ng pambayad ng pangrenta ng bahay. Ganun yung mga qualification hinahanap. Pero hindi daw po pala ganun. Dapat muna is mahal nila ang Panginoon. Pag mahal nila ang Panginoon, laging nakatingin sa kanila ang Panginoon. At pag nakatingin sa kanila ang Panginoon, bubuhos lang yung pagpapala. When they love God, it will please God. And when God is pleased, reward comes and blessing. Amen? His commitment to building the kingdom of God. Sabi po sa 2 Timothy chapter 4-5, sabi niya, do the work of an evangelist
Amen. Lagi ka nagdadala ng ng mga buhay, na buhay talaga sa paanan ng Diyos. Amen. Nang sabihin, meron siyang heart na tawag dito, talagang yung for the better, for the good, no? For the higher good ng tao, di ba? So, ibig sabihin nun, kung sa ibang tao nagagawa niyo to think about the higher good of that person, lalo na sa'yo. Di ba? Okay. Meron pa dyan. Ayun. His generosity in finances, energy, and time. Sabi niya dito sa Matthew, for where your treasure is, there your heart will be. Amen. Hindi ko ibig sabihin na galante hanggang sa magkautang-utang na kayo. Marami po nagreklamo na yung asawa ko, hindi man lang ako mapili kasi napautang to, na-i-blow out to, napainom to, mga ganyan. Diba? Ibig sabihin yung generosity, hindi tikom yung kanyang kamay. Amen? Pag may pangangailangan, merong doon. Kaya nga masipag siya rin magtrabaho eh. Tawag dito, kasi lagi yung sa heart niya to be a giver. Amen? Okay. At hindi lamang po ng finances, ng energy and time. Pagod ako, huwag ka kakalikalibit dyan. Ganon. Yung, alam niya, He will give time, He will give attention to you. Giver siya, in other words. Amen? Amen. Okay ba? Ba't dito ako tumitim? Pasensya na kayo mga kalalakihan. May ano ba dito? Okay, na nakaharap naman. Okay. So, also, kailangan pong hanapin nyo His willingness to put others before Himself. Because for sure, He will put you first before Himself. Amen? Hindi yung kumain ako, wala na natirang kanin, pasensya ka na. Ha? Okay. So, His service to the church. Amen? This service that you perform is not only supplying the needs of the Lord's people, but also overflowing in many expressions of thanks to God. Alam niyo po, hanapin niyo talaga lingkod ng Panginoon, hindi lang attendee. Amen? Yung lingkod ng Panginoon. Kasi po, pag attendee yan, hindi yan lumalago. Hindi yan hinahayaang maturuan siya ng maturuan ng Lord. Pero pag servant ng Lord yan, ibig sabihin niya, natuturuan na yan ng Lord. Kaya kahit paglilingkod sa Lord, gagawin niya. Amen? Alam ko marami na pong nasilo na uma-attend naman niya ng fellowship. Inatanong ko, kamusta na yung ano mo, yung may boyfriend mo? Naka-attend naman po siya. Anong church yung ina-attend niya? Hindi ko lang po alam, tatanong ko po. Tapos tinatanong ko naman, saan church ma-attend yung baka kilala ni Pastor Ding doon sa CNW. Hindi po niya masabi kung saan church eh. Kasi hindi naman pala palagi uma-attend, naipa-ibitahan lang. Amen, thinking na baka may maligawan doon. So, kailangan po talaga establish ang relationship niya. At isang proof na ma-establish ang relationship sa Lord, naglilingkod siya sa Panginoon. Amen? Alam mo po, makikita niyo na talagang loves na loves niya ang Lord. Kasi sobrang pagmamahal niya sa Lord, hindi pwedeng walang pagkalagyan yung pagmamahal na yun. At yun yung paglilingkod sa Panginoon. Amen? Meron kayong tanong? Parang malungkot yung mga lalaki. Amen. Okay. Kaya nga, ang lagi ko sinasabi sa mga babae, ano sinasabi ko? Anong hahanapin nyo? Anong material? Pastor material. Amen. Hindi ko naman sinabi maghanap kayo ng pastor. Baka naman kasi 45 years old na yun, 25 years old ka pa lang. Pastor material, ibig sabihin ito ay magiging pastor. Merong puso tong pastor, merong puso tong servant. Amen? Okay. His biblical knowledge and lifestyle connect with each other. Amen? Ang daming na-quote na verse sa'yo, bisa tinuturuan ka pa, pero pag lifestyle, hindi. So, kailangan po, tingnan natin yun. Kaya, alam niyo po, importante mga kapatid, yung long engagement. Bakit po? Kasi minsan po, kung nakilala mo nung Monday, tawag dito, nag-date kayo noong Tuesday. Nung Wednesday, mag-boyfriend na kayo. Tawag dito, Thursday, engaged na kayo at ipinakilala na manhika ng pamilya nyo. Amen? Isang linggo. Now, mga kapatid, kailangan po talaga yung time para makilala mong mabuti. Huwag mong madaliin. Amen? Huwag mong kung minamadali ka niya, huwag mo siyang hayaang madaliin ka niya. Amen?
Kasi kailangan makilala mo siyang mabuti. Kailangan give time for God's grace to work in her or his life. Amen? Para unti-unti mabago. Kaya para nga pagdating sa marriage life nyo, hindi kayo broken. Amen? Buo, whole. Amen? Kaya po napaka-importante na dito po makikita nyo, tsaka wag po yung nakilala nyo lang sa FB. Meron po nanligaw sa akin doon. Tumawag. Pinakilala sa akin nung araw. Tawag dito. Tumawag siya. Ako si ganito, ganyan, ganyan. Alam mo, medyo mahangin eh. Ayun. Ako si dito ako nagtatrabaho sa Albapting, ganyan. Sumunod na tawag. Ba sinabihan ako, I love you? Di ba ako nakikita? Diba? Ay mo sabihin, pangalawang tawag lang yan, hindi pa niya ako kilalang masyado. And at the same time, sabi niya, yun, daming mga sinasabi sa akin, mga pahangin. Pero sabihin, kung madali lang ay, engineer, mga ganyan. Baka siguro, isang linggo pag-ibig din tumating sa akin noon. Amen. Pero, tawag dito, praise God, during that time, turuan na kami ng Lord doon. Amen. So, and also, His intensity and faithfulness in prayer. Prayer can move mountains. Darating ang time, merong mga problema kayo, mga kababaihan, that is out of your control. Kahit anong sipag niya, kahit anong gawin niya, it is out of His control. But He knows there is one whom He can call, who is in control of everything. Kasi mas mapifeel secure ka noon. Amen? Okay. Malapit na po tayo. His attitude about sin and the world. Do not conform any longer to the patterns of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Mga kapatid, tawag dito, kailangan po marunong manindigan. Marunong manindigan yung inyong hahanapin, no? When it comes kasalanan, hindi ko naman ibig sabihin na mangongondem siya, mag-judge siya, mag-aaway siya ng makasalanan. Pero lalo siyang manindigan. Pag kasalanan, wala nang compromise. Amen? Lalo na nga po, alam mo, pag pinag-usapan yung purity, amen, yung purity po, pag pinag-usapan, pag mag-boyfriend, mag-girlfriend po kayo, kailangan po talaga matibay yung panindigan niya na ito ay kasalanan. Let's not do it. Let's not get involved with it. Amen? So, his interaction with his family. Ang ganda-ganda ng pakitungo niya sa iyo. Amen? Panay ang bigay ng gifts, panay ang Pero, pag nalaman mo naman, hindi man lang maabutan na kahit ano yung magulang niya. Amen? Sabihin niya siguro, sabi naman kasi live to clean. Siyempre, nagpe-prepare na ako para sa future. Pero, tingnan mo naman kung ano yung magiging ugali niya. Nakita mo naman na nakuha niyang mapabayaan yun. Tawag to. Ibig sabihin nun, may kapos sa pagmamahal sa kanya. Amen. So, kailangan pa yun. The Lord says in His Word that we have to honor our mothers and our parents, di ba? So, His connection with other Christians. Amen. Minsan po kasi, tawag dito, ang isa sa pinag-iiwayan ng mga mag-asawa is yung barkada. Amen. Yung barkada na niyayaya sa ganito, baka saan na naman dinala, tawag dito, ayun, na gusto lang yung pera, mga ganun. Minsan naiinis ka. Pero pag yung napangasawa mo, o yung pinagpipray mo, at hinahanap mo, ay alam mo, Christian friends din, at least you will feel secure. Amen. Kaya nga po sabi ko, ayokong hanapin sa diskohan. Tawag dito, yung mapapangasawa ko, gusto ko sa church ko na siya makita. Amen. Because we will have common Christian friends who will encourage him, who will teach him somehow, no? Kung kami man ay magkatuluyan na, kayo man ay magkatuluyan na, tawag dito, alam mo na ang nakapalibot sa kanya, godly counseling ang ibibigay niya. Amen. But it doesn't mean na, wag na lang siya makipag-iba. But alam mo ba, yung among his close circle of friends they are Christians. Amen. And these friends will validate, husband material na yan. Amen. Godly husband he will be. Amen. Pero, wag muna, mag-intay-intay ka muna. Tawag dito. So, at least, no? Okay. Sabi po sa Proverbs 18, verse 11, ito po yung gusto kong i-emphasize. Who finds, ito po yung sinasabi ko kanina, na biblical principle, na bakit ang lalaki ang talagang magpe-pursue at nag-i-initiate. Mga babae, huwag niyong isipin palagi na, nako, wala na ako sa kalendaryo. Mas marami daw ang ratio ng lalaki ngayon kaysa sa babae, kaya kailangan makipagpunahan ako.
biblical principle, sabi niya dito, he who finds a wife, who is looking for a wife, he. Yun pong lalaki. Sabi niya, he who finds a wife, finds a wife, finds what is good and receive a favor from the Lord. So, ibig sabihin po mga kapatid, tawag dito, lalaki nagpa-pursue. Mga babae, huwag po kayong yung magpakitang gilas tayo kasi baka akong ligawan. Mamaya po meron ako sasabihin sa mga practical tips. Amen? Lapit-lapit na. Amen. Parang kanina, in love kayo. Ngayon, para bang sa kuya hahanapin to. Okay. So, how to conduct yourself during courtship. Amen. Number 1, expand your circle of friends. Amen. So, maganda po marami kayong makilala. Wag mo na yung bang, ito, niligawan ko. Pagpakita mo pa lang, bago halimbawa sa church, pagpakilala dito, tawag to, niligawan ko yan. FB friend ko yan mamaya. Wag mo na ganun. Tawag dito, expand your circle of friends. Kung medyo interested ka, so, halimbawa, Pastor, pwede pong pakilala niyo kay ano, papakilala lang naman. Papadaan mo na sila sa akin. Pwede naman. O kaya kahit ano, o kaya, Kuya Jay, napansin ko, ka-close mo si ano, pwede makilala mo. Kung pakilala lang. Pag pinakilala ka, huwag mo naman isipin na, niligawan ko ito mamaya, niligawan ko. Ganun. Kailangan, friend, i-ano muna as friends. Tawag dito. Bakit? Kasi, tawag dito, lagi ko nga sinasabi. Halimbawa nga, yes, na in love ka later on, at gusto mo siyang ligawan. Dito. Pero, minentain mo yan on a friendly level muna. Amen. At, nagkataon, meron nang nauna sa'yo na busted ka. Baka hindi ka na umattend ng church. Pero, ang friendly level, kumbaga, safe level yon. Diba? Kung ano nyo, ang maganda po is, yung circle of friends nyo. So, kung hindi man siya, at least may isa akong kaibigan na makilala ko pa uli, ganun ba? Amen. O, ikaw din, mga babae, expand your circle of friends. Huwag kang pa-exclusive ka agad. Diba? May tumatawag na sa akin, boyfriend mo na, tumatawag siya, araw-araw tumatawag siya, kaya hindi na siguro pwede kang tumawag. So, huwag kang pa-exclusive. Maganda, makita nila, hindi ka exclusive. Diba? Makita nila, you are friendly. Diba? Yung ma-approach ka ng kahit na sino. Amen. Kasi hindi pa naman exclusive di ba? Mamaya sasabihin ko sa inyo kung bakit ano. Okay, do not give a suitor false hope, mga babae. Kasi para may papizza palagi. Kumain ka na. Tawag dito. Pakita ko nga kanina, ang cute nung ano mo Tawag dito, husband material ka talaga. Ganun. Huwag mo siya nabigyan ng false hope. Kasi love is not selfish and self-seeking, di ba? So, ibig sabihin, pag suitor, pag naniligaw sa'yo, i-level yung amen, i-level nyo ng maayos. Alam niya na suitor siya. Tawag dito, naniligaw siya. Okay, pero hindi yung parang binibigyan niyo siya ng hope, meron ka naman palang naka-reserve na. Amen? O kaya, kung hindi man kayo magkatuloy, at least reserve mo siya. Sabi yun. Okay. Do not mislead a woman, mga kababihan, into a prospective relationship. Mga babae po kasi, madali talaga kami madala. Pagpakitaan nyo lang kami, mga kindat-kindat lang. Parang, feeling namin, in love na kayo sa amin. So, huwag niyo po silang i-mislead doon. Tawag dito, huwag niyo po silang kausapin na as if, kung hindi pa naman din talaga kayo yung sigurado. Amen? Okay. May sakit pala sa Number 2, do not be too close for comfort. Amen. Panasan ko yung labi mo, merong mantika. Do not be. Ito po pala sinasabi ko, how to conduct yourself during courtship. Kasama na po dito during the boyfriend and girlfriend period. One time, meron po isang galit, inis na inis yung si Kuya Rex, no? Inis na inis po yung assistant pastor siya doon sa church na namin noon, sa Love. Tawag dito, kasakay niya po yung mga tinutupan niya, mga kalalakihan, no? May Saudi ogre dito. Taga-Saudi ogre. Wala, no? Pero, taga-Saudi ogre. May, taga-Saudi ogre yung kasama niya. Ngayon, nakakatuwa yung, during that batch, yung mga Saudi ogre na mga engineer, girlfriend nila, yung mga military hospital na nurse. Di kasakay daw niya minsan. Tawag dito. Kasakay daw niya minsan, pinagdadrive siya, tapos tumawag daw, sabi ng girlfriend. Sabi niya, hello, kamusta ka na? Naligo ka na.
Dako, nagpupuyos daw yung damdamin niya, sabi ng pastor. How come na? Ganito na yung level na pag-uusap niyo, mag-boyfriend pa lang kayo. At dapat hindi ganito yung level na pag-uusap niyo. Amen. Even kamo yung iyan ko mamaya ha. Tuloy-tuloy ko na. Mapila. Ayaw mabisto. Bakit ayaw Doon na? sa papunta sa... Ayaw din. Kinistop mo, kuya, no? Baka guilty ka dito. Lobat na po. Okay, i-ano mo lang na. Okay na, okay. Okay. Second is, avoid unholy hour when meeting or communicating. This oras ng gabi. Tawag dito, this oras ng gabi, ando pa rin kayo sa telepono. Ano hinihintay nyo? Minsan, kung kailan na kayo matutulog, kung kailan na kayo naka-lie down. Ano yung iniisip minsan? Harap nyo lang, o katabi nyo lang. So, be very careful doon. Amen? It's being too close for comfort also. Yung bang, hindi dapat ganun eh. Tawag dito, in this oras parang as if magkatabi na kayo. No? So, kailangan ingatan niyo yun. Nakakaya, baka mamaya, nakalimutan mo, nakatulog na, hilik na yung mo, nag-break tuloy kayo kasi sabihin mo, ayoko pala nung umihilik. Pero what I meant is ganito mga kapatid. O kaya minsan, umagang-umaga, kung matatawag, tawag dito. Naalala ko noon during nung nag-uusap kami ni Kuya Dean, may pagkakataon na gano'n, kising ako, minsan, bedroom boys. Minsan gustong-gusto natin, bedroom boys. Ano kaya minsan yung nasa puso natin. So, we have to be very careful about that. Ingatan po natin yun. No? Avoid unholy hour when meeting and communicating. Amen? Avoid appearances of evil nandun kayo sa sulok. Wala na, malilisyo, masyado silang malisyoso. Nasa church pa naman sila. Paano naman di ba nakikiliti ako nakikiliti anong ganon? Amen? So, avoid appearances of evil. Amen? Avoid appearances. Kahit sabihin mo kayo na yung mag-boyfriend. Uuwi ka ng 3:00 ng madaling araw, ihahatid mo sa kanila. Tapos sasabihin mo ngayon, sasabihin mo, masyado na malisyoso yung isipan niya, Nay, tawag 3:00 lang kami umuwi. Ano pa naman iisipin? Saan pa naman silihan may open pa ng 3:00, di ba? Kailangan po, avoid appearances of evil. Okay? Maganda talaga, appearances na yung kung ano talaga yun, avoid naman yun. Commit to purity, or commit yourself to purity, avoid being isolated. Amen? So, halimbawa po, alam ko, merong ibang, yung sabi ko nga, yung mga nurses noon doon, alam mo, naalala ko, umiyak nga po nung kami doon sa pastor, kasi we have been counseling po yung, dalawang mag-boyfriend, no? Mag-boyfriend, mag-girlfriend. Pero alam mo, nakakalungkot. Kristiyano sila, ginagamit na sila sa church. Pero they were into premarital sex. Nag-asawa po silang biglaan kasi buntis na sila. Nasa Saudi Arabia, nabuntis pa. So, kaya biglaan nagpakasal po sila. So, kailangan we have to commit to purity. Yung being isolated po, iwasan talaga natin yun. As much as possible, be with a group of friends. Kasi kapag isolate tayo, talagang nandyan yung temptation. Malakas yung temptation. Amen? Okay. Lugi tuloy yung sinihan nito. So, let prayers, let prayers be your expression expression of love. Minsan po kasi, ang gusto natin expression yung love, yung naakbayan tayo, medyo kinikiliti yung dito natin, dito, minsan nakahawak na dito. Kaya sabi na namin sa isang anak ng pastor, no, pinagtulungan namin. Kasi second year college pa lang yata second year first year college, pinagtulungan namin. Kasi ganito, pag may boyfriend, kasi yung pastor, yung talagang yung lungkot na lungkot siya, nagka-boyfriend na yung anak niya, nasa Pilipinas pa. So, nung nagbakasyon dito, pinagtulungan namin, kinausap namin. Kasi ganito yan eh. Siyempre, pag una, hihingin muna niya kamay mo. Pag hihingin niya yung buko-buko mo dito.
ko. Tapos sunod, ito na. Tapos ito na. Naku, pag ito na sa balikat, ano kasunod nun? Saan na? Sabi kong ganon. So, you have to be very careful. So, ibig sabihin, minsan, hindi lang lalaki, pero yung mga babae, hinihingi din nila na express, hindi mo man lang hinawakan yung kamay ko, hindi mo man lang inakbayan ako. Yun ang hinahanap nila expression of love. But let your expression of love be prayer. Mas higit pa niyang mararamdaman yung pag-ibig mo sa Kanya. Amen? So, para maiwasan po natin itong mga temptations. Okay? Wala na naman po yan. Baka nga hindi ka kuya, kaya ayaw mo okay. Sabi ko sa 1 Thessalonians, sorry kuya ha, para lang di matulog. Okay, 1 Thessalonians 4:3, it is God's will that you should be sanctified, that you should avoid sexual immorality, even heavy touching, heavy petting, ingatan po natin yun. Amen. Kaya nga po, hindi mangyayari yun if we will avoid being isolated. Amen. Kaya po hanapin na talaga natin yung Christian, hindi yung Kristiyano-Kristiyanohan. Amen? Kasi, para alam din po niya ito. Amen? Ikaw gusto mo avoid ka ng avoid, pero siya naman ay ano. So, kailangan po, importante ito. Importante po yung purity, mga kapatid. Kasi, alam niyo po kasi, kahit sabihin mo na kayo yung magkakatuluyan, darating ang araw po, meron niyang may consequences. Sabi ng Panginoon sa kanyang salita, God cannot be mocked. Kasi sabi niya, parang minamak niyo. Ano ba yung Tagalog ng mock? Parang pinapahiya. Parang iniiso ko pinapahiya. Sabi niyo, ganito kasi yung story doon sa passage na doon. Sinasabi na, wala namang Diyos. Sige na, gumawa na tayo ng kasalanan. Okay lang yan. Wala namang Diyos eh. Hindi naman magpaparusa ang Diyos. Pero sabi doon sa passage din na yun, God cannot be mocked. What you sow is what you reap. If we sow sin, we will reap the consequences of sin. One of the consequences of sins na narinig ko is that lalo na when you are into premarital sex, kahit kayo nagkatuluyan, minsan pag kayo pag-asawa na, I remember nung sa Marriage Ministry International, meron po kasi yung parang marriage encounter. Mahaba yun, almost 3 months. Amen? At doon po nagkakaroon ng healing yung mga nag-participate ng mga mag-asawa. At narinig kami sa mga testimony nila na ganito. Sabi nila, at tagal-tagal na natin, matagal na tayo mag-asawa, matagal na tayong, ilan na nga yung anak natin. I've been a good husband, pero bakit laging galit na galit ka palagi sa akin? And then they've come to know, it is the consequences of their premarital sex. Laging selos yung asawa, laging iniisip ng asawa, kung hindi kaya siya ang nauna sa akin, pakakasalan kaya ako nito. So, so it takes time para ma-heal yun. No? So, mabuti na lang nagkaroon ng marriage ministry. Tumaten sila noon, nagkaroon po ng healing sa kanilang buhay. Yun, kung hindi po palagi na lang silang, yung away, hindi maintindihan ng asawa, bakit ganito na lang yung galit ng asawa ko? Amen. Kasi po, kailangan po, sabi nga ng Lord, He cannot be. So, let us be very careful. Huwag na po natin isiping, sabi ko nga, lagi may nagsabi sa amin, do not have sex when the marriage is fixed. Have sex when the marriage is finished. Ibig sabihin, tawag dito, dahil na, hindi ba paparehistro na naman natin bukas, pwede na siguro. Wag po. Amen? Pahirap ng pahirap yata. How to conduct yourself during courtship. Amen. Always seeking counseling of elders. Si Abraham po, hindi niya pinadala yung baguhan niyang alipin para maghanap ng asawa para sa kanyang anak. He sent an elder. Kasi alam na nitong elder na ito, buhay may asawa. Alam na ng elder ito, marami nang naranasan itong pasakit sa kanyang asawa. Amen. Kaya siguro makakapag-counseling ito ng maayos. Huwag kayong manghingi ng counseling doon sa mga tao na tawag dito, friends nyo. Sige na, naalala ko nung araw, doon sa, sabi ko, I have so many, talaga marami kong nakita, doon sa pinagtrabaho ko before, dami talaga na into illicit relationship. No? So, she keeps on asking counseling doon sa isa din na nasa illicit relationship din. Amen.
So, ano kayang counseling yun? I'm not saying na yung mga straight na mga mag-aasawa, yun na talaga tamang mag-counseling. But what I meant is that, kung magpapa-counseling din lang kayo, mga anak, doon na talaga sa alam maayos na. Amen? Kasi at least masabi nila. Doon sa mga elder talaga, kasi biblical principle yung ipepresent nila. Hindi ko sasabi, hindi. Huwag yan ang kuhanin mo. Tawag dito, nurse ka, dapat engineer. Huwag yan ang kuhanin mo. Diba? Pero yung elder, they will, alam mo, ito yung experience ko. Ako, I could experience, I can tell you. Si Kuya din po, nung kami mag-asawa, tawag to, I know, mas mataas pa yung sweldo ko kaysa sa kanya. Amen. Pero praise God, ang tinuro sa akin ng Panginoon is, as long as He is a God, a man of God. That's the most important. That's the most important criteria. Amen. So, tawag to, nakita ko po yung pag-angat ng Lord sa kanya. Dahil, He's a man of God. He was so faithful to the Lord. Lalo na sa tithing, umiiyak siya nung nawalan siya ng trabaho kasi hindi siya makapag-tithes. Ganun niyang kamahal yung Panginoon. So, sabi ko, hindi ako magka-counseling sa inyo na kailangan engineer lang ang hanapin mo. Amen. But what I will counsel to you is that find a man of God. Kahit sabihin mo kalahati niyan ang sweldo mo, kalahati ang sweldo niya, ang sweldo mo, tawag to, as long as he is faithful to the Lord, alam ko, pambihira ang gagawing pag-angat sa kanya ng Lord. Amen? So, seek counseling from the elders. Amen? Kahit po minsan yung mga emotionally burdened kayo, mga mga kababaihan, yung mga during sa melodrama na period nyo, seek counseling sa mga elders. Do not na seek masyadong counseling sa mga friends nyo, baka may break din niya. Ganyan nga, gawin mo nga, pahirapan mo nga din siya, mga ganyan. Ganun, dapat, kung may magka-counsel man sa inyo, yung may biblical principle na. Amen? Validation of family, friends, and church elders is important and helpful. Hindi daw po ba yung palang ganito, pinakilala mo yung boyfriend mo, pinakilala mo yung girlfriend mo. Pagkapakilala mo, pasensya na kayo ha, kung parang hindi masyadong boyfriend ko. Lagi kang humihingi ng dispensa para doon sa boyfriend mo. Amen. Kasi alam mo, may masasabi yung pamilya mo. Hindi man lang siya nagmano, hindi man lang siya, gano'n ba? So, lagi may masasabi pamilya. Hindi mo minsan mapakilala kasi alam mo may masasabi. Amen? Pakinggan nyo din yung sinasabi. Pakinggan din natin yung sinasabi na, alam mo, nabalitaan ko kasi, ganito yan. May Facebook friends yan ganito yun. May nakita ko yung dati na, picture niya sa Facebook. Tanong mo muna sa kanya, ano ba to? Wala na ba talaga tong relationship na ito? Kailangan po, wag po yung parang itinatago natin. Sasabihin, boom, eto, kasawa ko na. Wala na kayong magagawa, ha? Wala lang tutol. Wag ganun. Tawag dito. Kailangan po, kaya sabi ko nga, importante ang longer engagement. The longer you can have, the better. Okay? Wag naman po 50 years old na kayo. Okay? Let your yes be yes and your no be no. Why? Kaya ko po inuna to, mga iba. Kasi po, sa Lord, pag sinabi mo, I love you, amen? And I love you too, amen? Para sa Lord, dapat panindigan yun. It's like a vow. Lalo when you are going into a relationship. Pag sinabi kong I love you, it's not out of emotion. Katulad ng definition, what is love? That means I will be patient with you. I will be kind with you. I will not keep records of your wrongs. I am ready for that. Yun ang ibig sabihin niya. Amen? So, let your yes be yes and your no be no. Kaya sabihin, tawag to, hindi yung mga yes dito, pag hindi pwede, pwede namang break in. Tapos pagdating ng araw mag-asawa ka na, ganun pa rin ang pananaw mo. Hindi masarap magluto, pwede namang break in may annulment. Ganun, diba? So, ngayon pa lang, maging stay ka na talagang, of course, minsan pa, kaya nga ang maganda, ito, hindi pa pala ako tapos. Sorry. Bakit na ulit? Okay. So, steps to remember, be friendly. Sabi ko nga, maintain ito na friendly level. Wag diga ng diga kaagad. At wag pa beautiful eyes kaagad. Be friendly. Okay? Mas safer yon for the time being. Know the person well. Take time to get to know each other. Amen. Pray, pray, pray. As kung maaari pa, mag-prayer and fasting kayo. Naalala ko yung kinuwento ko sa inyo ng friend ko na si Flor. Nagpunta pa siya ng prayer mountain talaga sa Antipolo. Amen.
Because ganun ka-importante sa kanya yung tatahakin, yung relationship na yun. Amen? Ask confirmation from the Lord. Paano ka makakarinig sa Panginoon kung hindi ka nananalangin? Kung hindi ka nagdudwell sa kanyang salita? Amen? So, naalala ko noon, during that time, merong, Lord, tawag dito, sasabihin ko na rin ba kay Kuya Ding na pinagpe-pray ko siya? Kasi noon, ganito pala sa Christian. Hindi ko muna yung sasabihin, I love you. Hindi mo muna sasabihin, I love you. Si Kuya Ding, ginamitan niya na ako, sinpsychologize na ako tawag dito, sabi niya. Nung one time na, parang, siguro gusto niya lang sumagot din ako. Sabi niya, sige ka, maraming nagpe-pray sa akin. Naku, Lord! Ayaw po ng mayabang. Sabi ko gano'n. Tapos di ko siya kinausap na isang Kaya sabi niya, pag sinabi ko kasing pinagpe-pray, ito naman yung sinabi niya sa akin na, alam mo, may sabi doon sa church, kasi, hindi pa ako doon umaten kasi dalaga pa ako. Sabi doon sa church namin, merong gusto ipakilala sa akin. Sabi nga sa akin, ba't hindi mo ligawan si ganito, si ganyan? Sabi ko sa kanila, meron na akong pinagpipray. Sabi ko yan dito. Sabi, gusto mo bang malaman kung sino yung pinagpipray ko? Sabi sa akin, Kuya dito. Ay, ayoko. Kasi baka mamaya hindi ako. So, pero kilig to the bones na ako during that time. But the thing is that, hindi mo basta sinasabi nga, I love you, but you keep on praying and wait until the Lord will confirm it to you. Alam mo, one of the confirmation, naalala ko na sabi ng Lord, commit your ways to the Lord and He will give you, and He will do this. Sabi niya gano'n. Kasi, I have been praying to the Lord, Lord, tawag dito, in love na ako dun sa tao. Pero, I need a confirmation first to you. Naalala ko rin, meron din akong na-experience na meron ng ligaw sa akin. Tapos naghingi ako ng confirmation sa Lord. So sabi ko, Lord, pero wala akong feeling sa kanya. Pero ang okay na. Christian na, worker na, and at the same time ay maayos na yung trabaho. Sabi ko, Lord, tawag dito, one of the things that I ask, kung siya yung kalooban mo sa akin. Kumbaga, parang pwede kong sabihin, ayoko sa kanya talaga Pero baka nga siya na yung perfect, yun yung kalooban ng Lord sa akin. Sabi ko, Lord, kung siya po yung kalooban mo sa akin, I pray, ilagay mo yung tamang damdamin ko sa kanya. Yung tamang damdamin. Yung talagang, in love din ako sa kanya. Hindi dahil he's a Christian, he's a worker, he is qualified na. Pero because I am also in love sa kanya. Amen. So, at such time talagang wala. Tumawag uli sa akin, ano na ba yung sagot mo? So, hindi ko na pinatagal. Hindi ko na siya binigyan ng false hope. Amen. So, kasi napaka-importante po noon. Amen. You keep on communicating the Lord. Kasi nga po, to sa buhay natin. I have to finish it. Okay. Seek counseling before saying yes. Tayo na. Amen. So, counseling pa rin. Ito po yung nakilala ko. Mary Ann, ito po yung nakilala ko. Ganito po. Diba? So, lagi naman ko tatanong, nakakilala ba siya sa Lord? Kamusta may lumalago na ba? Lagi kailangan seek counseling. Amen? Okay. Ayan na naman po. Siguro, guilty ka nga. Ba't na, Okay. Let your family be the first to know. Nakakahiya naman po. Alam na ng buong madla, yung nanay, tatay mo, hindi pa. Malalaman lang ng nanay mo, ayan na tayo, napangasawa ko na. Wala ka lang masay, di ba? It's a way of honoring also your parents. Amen? It's a way, at least, pero mo, ang tagal ng paghihirap nilang palakihin ka. Pagkatapos parang nabaliwala man lang sila dahil may bago ka ng relationship. Amen? At least honor your parents. Love your family that much. Na lahat mo sila muna yung makakilala. Amen? Announce to the congregation na kayo na. Amen? So, wag